Isang dahilan kung bakit pinagbawal ko o nilagay ko sa company rules namin o company policy namin na bawal ang cellphone ay dahil sa salitang call center. Yo, what's up? Magandang gabi mga salon owner, mga ma'am and sir. Kumusta kayo dyan? So time check natin ngayon ay 7:35 na ng gabi. At nga pala no, kararating ko lang galing tayo sa ating salon sa Davao. Naghatid tayo ng stocks at kung ano-ano pa. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa services. Pero meron na tayong 5 branches. O yan, pangmalakasan eh. So, bakit nga ba pinagbabawal ko ang paggamit ng cellphone o bawal ang cellphone pag ikaw ay nag-duty na sa salon? Kwentuhan ko muna kayo no para naman makarelate kayo, maintindihan niyo yung punto ko. Noong mga 2021, o mga 4 na taon na rin ang nakalipas, kakasimula ng Zell Salon no, dito sa Digos. So, kung ikaw ay nagsisimula sa isang salon, malamang sa malamang mabait ka pa diyan. Mabait, 'di ba? O mabait. So, wala talaga kaming policy noon. Wala kaming company rules. Lahat ay pwede. Pwede kang umalis. Kung gustuhin mo, pwede kang kumain, pwede kang mag-absent, pwede kang malate, pwede kang mag-cellphone, pwede kang matulog, basta lahat pwede. Pero habang tumatagal, no, meron kasi kaming experience na nagbigay ng aral o nagbigay ng idea o ng lesson no sa aming pagnenegosyo. Usapang ah, paggamit sa cellphone. Dati libre ang cellphone. Mag-scroll, no? Kahit anong oras, pwede kang mag-scroll, mag-Facebook, manood ng TV, mag-YouTube, at kung ano-ano pa. Pero merong ganitong pangyayari. Habang isang araw, habang busy ang lahat, medyo busy nung panahong yon, yung mga hairstylist, may customer, tapos yung assistant naman ay tumutulong sa hairstylist. Dito sa aming mahabang sofa, meron kasi kaming sofa, no, para sa mga nails. Merong isang nail technician. Yung technician namin, matagal na sa amin, magaling din siya, no? Magaling din siya. Yun nga lang, yun nga lang, dahil sa magaling siya, merong pero. Merong pero. Habang busy ang lahat, no? May customer, nagbo-blower ang iba, nagbo-blow dry, yung iba naman nagpa-plancha, yung iba naman nag-entertain ng clients, merong customer na nagpa-puts pa at pedicure. So inassist, kinausap, pinaupo ng aming cashier at aming nail technician at yun na nga, inumpisa na ang services. So pag foot spa is kailangan ibabad muna ang client. Dito sa amin, gano'n naman talaga siguro sa inyo. Basta, gano'n. Ibabad mo na yung customer tapos lilinisan yung paa niya. Habang nangyari yun, pwede pa doon sa amin ang cellphone. So, etong nail technician namin, nakababad sa cellphone kasi nga walang tigil to. So, ang nangyari, naka-headset siya, kabilaan, no? Nagsasalita siya habang nagtatrabaho. So, okay naman sa customer, no? Okay naman hanggat sa nagka-problema. Dumating ang ilang minuto na pagbabad niya sa paa ng customer, parang meron silang personal na pinag-uusapan ng kausap niya. Di ba? Naka-headset nga. So, ang ginawa ng aming technician, lumabas. Lumabas siya, pumunta sa labas. So, wala namang problema doon na lumabas siya. Ang problema nga lang, dahil sa haba na ng pag-uusap nila doon sa labas ng salon, inabot na ng 5 or 10 minutes, yung client, nagmamadali pala. Nagmamadali siya. So, parang naiirita na yung customer kasi nandun lang siya at iniwanan. So, kami naman, hindi namin napansin. Kasi medyo busy nga ang lahat. Lahat may ginagawa. So, yung nangyaring yon,
eh talagang umiyak yung customer. Hindi ko masabi kung anong nangyari, no? Pero sa tingin ko or kung sa akin din nangyari yon, medyo nabastos siya. Medyo nabastusan siya kasi mas inuna pa nung staff namin na magchismisan o magtawagan sa cellphone, lumabas kaysa unahin siya. So sa tingin ko parang nabastusan yung customer at umiyak siya doon at umalis na. Umalis yung customer nang hindi man lang nagpaalam, no? Para sa akin naiintindihan ko yung customer, lalo naman siguro kung ako yon, medyo ganun talaga yung gagawin ko. At isa to sa mga aral, no, na natutunan namin, kaya namin pinagbawal ang paggamit ng cellphone, no? Dati kasi mula pagpasok mo, no, scroll ka na ng scroll diyan, no, cellphone ka na ng cellphone hanggang gabi yan, okay lang. Pero nang dahil nga sa problemang iyon, no, na umiyak yung customer dahil sa parang nabastos siya o nagmamadali siya, tapos iniwanan lang siya ng technician na gumagawa sa kanya, binago namin, no, ang aming policy. At mula noon, babawal na namin ang paghawak ng cellphone kung ikaw ay naka-duty. Oh. Dito kasi sa amin, 8 to 8 yung pasok ng mga staff natin, no? Commission base. So pagdating nila, halimbawa naka-time in na sila, is automatic na yan iiwan yung cellphone sa counter. Maraming nagrereklamo, no? Maraming nagagalit sa policy ko na yan. Unang-una, yung mga staff ko na yon na pinagbawalan namin, umalis. Nag-resign sila kasi bakit daw ganon? Bakit daw may policy? Bakit daw merong bawal-bawal cellphone daw? Wala daw silang gagawin, di ba? So ngayon, pinatupad talaga namin tong company rules na to. O, pinatupad talaga namin yung policy na yun. At yun na nga, pagkatapos nung umalis na yung mga staff ko, may bago na naman, di ba? Siyempre hindi tayo mauubusan ng staff dyan. O may bago na namang pumasok. So, pagkapasok ng aplikante, no, sa interview pa lang, sinasabi na namin yung mga pinagbabawal namin. Nabawal ang cellphone, nabawal ang ganito, nabawal ang ganito, at kung ano-ano pa. Kung hindi niya tatanggapin, wala kaming magagawa. Marami namang ibang salon dyan. Pero basta nandito ka sa salon namin, no? Sa Zell Salon, pang malakas ang salon ng Mindanao, kailangan sumunod ka sa rules. Kasi kung hindi, hindi ka nababagay dito. Baka merong ibang salon, no, na pwede ang ganyang gawain. Pero basta dito sa amin, pinagbabawal namin yan. At nga pala, no, napakaganda ng epekto. Kasi, magpo 4 years na, 4 years na ang Zell Salon. So, meron na tayong 5 branch, no? Sa Digos, 2, Kidapawan, 1, at 2 sa Davao. So, napakaganda ng epekto dahil sa policy na yon, nakikita namin na mas na ibigay yung solidong serbisyo sa mga customer. Na wala ng distraction, na ang gagawin na lang nila ay paglingkuran ang dumating na customer na maibigay ang dekalidad na serbisyo. Na wala na yung mga katawag-tawag, na wala na yung busy or biglang hihinto kasi nanonood ng palabas or biglang tatawa or biglang basta yung mga ganong emosyon nang dahil sa pinapanood nila. So, yan yung isa sa mga dahilan, no? Kung bakit pinagbawal namin ang cellphone. Pinagbawal namin ang paggamit ng cellphone once na, pag ikaw ay naka-time in na, i-remit na yung cellphone na yan. I-remit na yan sa counter. Comment ka kung bawal din ba yan sa inyo, salon owner, o anumang business nyo ngayon. Comment ka kung meron ba kayong ganyang company policy or wala. Maraming nagagalit dito, no? Maraming nagagalit kasi daw bakit meron daw akong ganong policy. Commission based naman daw. Dapat wala daw ganon. Pero sabi ko sa kanila, kung ayaw nyo dito sa policy namin, pwede naman kayo dun sa iba.
O, doon kayo sa iba. Wala naman tayong pilitan dito. Basta ganito yung policy namin. Kung gusto mo, sumunod ka. Kung ayaw mo, pwede ka doon sa iba. Meron nga akong basher, no? Galit na galit. Bakit daw ako nagva-vlog? Bakit daw ako nag-share? Bakit daw ako nagkikwento ng policy namin sa salon? 'Di ba? Naniniwala kasi ako, no, na tanging mga mabubuting negosyante lang ang magtulungan, no? Tayo yung mga nag-uumpisang negosyante ay kailangan hindi maabuso, hindi maloko, hindi manakawan dahil kailangan tayo na mapalaki ang ating negosyo. Responsibilidad mo bilang owner na lumaki, kumita, dumami pa ang iyong negosyo para makapagbigay pa tayo ng maraming trabaho sa maraming empleyado. At naniniwala ako doon. Kaya naglagay ako ng company rules, policy, naghigpit ako dahil gusto ko tong palaki na aking negosyo. Hindi sa pagiging makasarili, kundi gusto ko pang makatulong sa ibang tao or sa kapwa salon owner. Kaya binabahagi ko rin to sa inyo yung mga technique o mga diskarte ko sa pagpapatakbo ng salon na negosyo. At nga pala kung ikaw ay isang salon owner, baguhan ka man or matagal ka na at gusto mo ring tumulong, no, sa ating grupo. Meron pala tayong grupo, Salon Business Owners PH. Pasok ka kung gusto nyong matuto or gusto nyong mag-share ng iyong kwento or gusto mo ring tumulong sa ibang salon owner. Dahil marami tayong aayusing problema. Yung usapang nakawan, usapang masakit sa ulo na tauhan, palipat-lipat, patalon-talon, nag-CA, nag-cash advance, umalis, hindi nagpakita, susolusyonan natin yan. Pati yung price war, no? Labanan. Alam nyo, meron akong naisip paano natin maayos tong price war, no? Meron akong idea dyan. At para hindi tayo magkumpul-kumpulan dito sa bansang Pilipinas dahil magagaling talaga tayo pagdating sa services. May idea na ako dyan. At pasok kayo sa ating grupo at follow nyo rin ako, Jeff5, at share nyo rin to sa mga kakilala nyo o kaibigan nyo. At tulungan tayo doon sa ating grupo, ha? Pasok ka. Bye-bye. Galingan natin.